we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Actually, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch prayer meeting. At ngayon muli sa araw pong ito, sa ubasan na kung saan dinala tayo ng Diyos para ganapin ang kanyang naisin sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Gaganap tayo ng ating pang-anim na taon at 155 madaling araw na walang patid na pagbabantay sa pananalangin. Salamat sa Diyos sa kakayahan na patuloy niyang pinagkakatiwala sa atin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang naka-join. Salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa higit na marami. Amen. Hindi lang po tayo nandito sa platform ng Zoom. Hindi lang ito para sa ubasan ng Prayer Faith Church. Ang Word of God. Ang Word of God ay para sa lahat. Dahil lang sabi ng Diyos, ang naisin niya, gusto niya lahat ay maligtas. Kaya ibahagi po natin ito, i-share po natin. Okay? At salamat sa panguna ng ating Spiritual Director, Bishop Ross, kasama kay Pastor Glory. At ganoon din, hindi lang tayo good for 1 month sa Facebook. Meron na po nagda-download at nag-upload sa YouTube, sa TikTok at Spotify sa buhay ni Pastora Sandra. Salamat sa mga kamanggagawa na talaga nagkaroon ng puso at tiyagaan na gawin iyon. At sa araw po ngayon, August 11 na po, 2026, hallelujah. Tapaganda po ng topic natin ngayon, a faith that moved Jesus. Kaya ang tema na sasagutin po ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, how can we demonstrate a faith that moves Jesus? Natawagan na po natin si Reverend Dr. Tess Amante. Mars, it's your turn. Amen. Amen. Naririnig po ako ng malinaw. Loud and clear po. Loud and clear. Amen. Purihin po ang Panginoon at bago po ang lahat ay binabati ko po ang ating mga tigapanguna sa Ubasang Prayer of Faith Church Worldwide Ministries. Sa buhay po ng ating mahal na Bishop Ross and Mami Glo. Salamat sa buhay nila na patuloy nagagamit for God's glory. Higit lalo sa ating mahal na senior pastor, Reverend Dr. Alex Nozuelo, maging sa kanyang buong pamilya, kay Reverend Dr. J, at sa lahat ng mga kapastoran na talagang ang puso ay laging handang gumising sa madaling araw. Amen. Kaya purin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Kung mayroon po kayong Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, Luke chapter 18, verse 35 and 48. So, andyan na po. Ito po yung sinasabi. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Verse 36. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Sa verse 37, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya, siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 39, sinaway siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 40, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. Verse 41, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, ito po yung tugon. Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sa verse 42, at sinabi ni Jesus, makakakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Last verse, noon di nakakita ang bulag,
at nagpuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Purihin pa ang Panginoon, tayo na pong lahat ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, be with us today. Your presence, Lord, maranasan po ng bawat makikinig sa lahat na narito. Mapuno po sila ng iyong mga salita at patuloy ito ay magbibigay buhay para aming ipamuhay sa pangalan ni Jesus. Kaya samahan niyo po kami sa buong oras na ito, sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Lord, ay maranasan namin yung dakilang pagsama Yes, mo Lord God. sa pangalan ni Jesus. Dinidistract na po namin ang lahat ng gawa ng kaaway. Kinakansila namin ito sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming pong salamat sa iyong papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen, Amen. Amen. Isang malakas na palakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dahil muli naranasan natin yung kanyang biyaya ng himala na tayo ay gumising sa umagang ito. May Thank you, libreng Lord. hininga, kalakasan, nakaloob ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. At alam ko naman, ang nagnanais na tayong lahat ay tumanggap ng himala sa ating Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, God. sa bawat araw may ginagawang himala ang Diyos Tama. sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya tunay na tayong lahat ay nakakahinga. Amen. At ito ay dahilan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen po ba? Dito sa ating binasa. Amen. Hindi tinawag ng bulag na si Jesus ay guro o rabi. Tinawag niya itong anak ni David, ang ipinangakong Mesiyas, ang hari at tagapagligtas na matagal nang hinihintay. Kinilala niyang si Jesus ay hindi lamang mabuting tao, kundi ang tanging makakapagligtas at makakapagpagaling sa kanyang nararamdaman. Amen. Kaya nga, sa buhay din ng bawat isang naririto, alam ko naman ay marami din tayo mga dinudulog sa ating Diyos na naghihintay tayo ng mga biyaya at pangako niya. Kaya yung ating temang sasagutin sa oras na ito, yung ating topic, a faith that moves Jesus. At yung sasagutin ng tema, how can we demonstrate a faith that moves Jesus? Amen. Ang sabi doon sa verse 35 hanggang 38, sinabi doon, nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Amen. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya, sa verse 38, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. How can we demonstrate a faith that moves Jesus? Point number 1 po, recognize who Jesus is. Amen. Tingnan po natin, ang bulag na lalaki ay kinilala si Jesus bilang anak ni David, ang ipinangakong Mesiyas. Alam niyo po, ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa tamang pagkilala kung sino si Jesus sa ating buhay. Amen. Alam natin na hindi tayo pwede magtiwala ng lubusan sa Kanya kung hindi natin siya lubusan kilala. Tama. Ganun tayo nung una. Hindi natin kilala yung Panginoong Jesus. Pero nung tayo tumanggap sa Kanya, lubusan natin tinanggap siya, sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos, nakilala natin siya ng tuluyan. Amen po ba? Kaya alam natin na hindi tayong pwede magtiwala ng lubusan sa Kanya kung hindi natin siya lubusang kilala. Kapag kilala natin, kapatid, kung sino si Jesus, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang autoridad, ang ating pananampalataya ay magiging matatag at may pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa atin, kilala ba natin si Jesus? O bilang kwento lamang? O bilang iyong personal na tagapagligtas? Pansinin po natin, hindi nakikita ng bulag na lalaki si Jesus, ngunit narinig niya ang balita tungkol kay Jesus. At nagtanong kung sino ang tumadaan at nakita natin, nalaman kung sino yung tao na yon, agad kumilos. Hindi man niya ito nakita.
Anong ginawa niya? Sumigaw ng ubod lakas. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya mahalaga sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi siya nanatiling walang alam. Amen po ba? Amen. Tayo po gaano nakalawak ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Amen. Always remind ourselves na si Jesus ang hari ng tagapagligtas, tagapagpagaling, amen, ng ating mga kasakitan. Siya yung Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin sa bawat araw. Kaya tawagin mo siya sa kung sino siya sa buhay mo. Amen? Dahil alam niya, he knows Jesus, kahit hindi niya nakita si Jesus, ngunit may narinig siya. Amen. Amen? Si Jesus ang gumagawa ng mga himala. Kaya alam niya, si Jesus ang kailangan niya ng mga oras na yon. Maging sa atin sa mga oras na ito, yung nararanasan natin mga dilubyo na nangyayari sa bawat bansa, kailangan natin kilalanin lalo yung ating Panginoong Jesus sa ating Amen. buhay. Amen po ba? Ano po yung sabi sa Romans chapter 10 verse 14? Paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Amen. Kaya ibig sabihin, hindi natin lubos na makikilala si Jesus kung hindi natin maririnig ang kanyang mga salita ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga oras na ito dahil ang biyaya ng Panginoon sa atin. Talagang merong ganitong platform na meron Don't Watch, Glory may to sigaw God. ng tagumpay, Amen. may sunset prayer. Sa every church na hinahawakan natin, hindi nawawala yung prayer meeting. Amen. Amen po ba? Kasi sa prayer meeting, ito yung paghahanda para ganapin yung araw na linggo na lubos tayo nagpupuri, lubos tayo nagpapasalamat sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang ganda nga ng ginawa, meron tayong platform, bumaha man, hindi natigil ang gawain. Amen po ba? Kaya salamat dahil sa mga ganitong ginawa ng ating mga tikapanguna. Sabi ko nga, sa bawat araw, marami tayong ginagawang paghahanda. Kasi dito pala tayo lalakas. Dito natin kikilalanin na yung ating Panginoong Jesus ay talagang dapat natin hanggang ngayon. Sabi nga ni Pastora Josie, lalo niyang dinidig yung salita ng Panginoon. At dito siya lubos nagkaroon ng matibay na pananalig, pananampalataya. At ngayon ay naipapamuhay niya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya isipin ninyo, amen mga kapatid, na ang mga alagad, yung panahon na naglalakad sila doon sa patungong Emmaus. Amen, matatagpuan po yun sa Luke 24:13 hanggang 35. Basahin niyo po yan, pag-aralan niyo po yan. Hindi nila nakilala si Jesus. Amen po ba? Kasabay nilang naglalakad. Hindi nila nakilala yung ating Panginoong Jesus. Ngunit, nang kausapin po sila ng ating Panginoon, nabuksan ang kanilang mga mata, nabuksan ang kanilang spiritual na taenga, at narinig nila ang tinig ng Panginoon. Alam niyo po dito sa bulag na lalaki, kabaligtaran, sarado ang kanyang physical na mga mata, ngunit bukas na bukas ang kanyang spiritual na mga mata. Ano pong ibig sabihin nito? Maraming tao sa Jericho nung araw na iyon nakakakita kay Jesus. Ngunit hindi nila nakilala kung sino ba ito. Tanging ang bulag na pulubi lamang ang nakakita ng katotohanan dahil alam niya siya ang anak ni David, ang Mesiyas na tutulong sa kanya. Amen po ba? Ano po ang nais na ituro nito sa atin mga kapatid? Dapat na makilala natin ang ating Panginoon kung sino siya sa buhay natin. Ano po yung dapat natin gawin? Magbasa. Magbasa ng salita ng Diyos. Pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, salamat sa platform na ito. Maraming naghahayag ng salita ng Diyos upang higit na makilala natin ang lubusan Amen. yung ating Panginoong Jesus. Kapatid,
To have faith, we must first truly recognize who He is. Amen? Ganon din sa atin mga buhay. Recognize natin na si Jesus, siya ang nagiging daan ng ating kaligtasan. Amen po ba? Siya yung naging daan ng ating kaligtasan. Amen po ba? Na patuloy lamang tayong maniwala na meron siyang kapangyarihan na tutulong sa ating lahat. Amen po ba ng kaaway sa mga oras na ito sa buhay ng lahat ng mga anak ng Diyos. Unang tinatarget ng kaaway ang mga lingkod ng Panginoon. Pero dahil kilala natin siya, na-recognize natin ang ating Panginoong Jesus, patuloy nagiging mas matibay, maging matatag yung ating pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya sa pangalawang puntos po, ano po yung sabi sa verse 39? Hinaway siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. How can we demonstrate a faith that moves Jesus? Point number 2, cry out despite opposition. Maraming tao nagsasabi sa kanya na tumahimik. Huwag gumawa ng ingay. Subalit, ano po yung ginawa ng lalaking bulag? Patuloy siyang sumisigaw. Ngunit habang siya ay sumisigaw, maraming taong pinipigilan siya. Amen po ba? Ang sigaw niya, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen. Alam niyo po itong lalaking bulag ay hindi niya pinakinggan. Mga taong sumasaway sa kanya. Ang mahalaga sa kanya nung oras na yon, marinig siya ng Panginoon. Alam niyo po, ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko. Amen? Lalo na kapag maraming humahadlang o maraming nagtatawa sa iyo o binabaliwala ka lang. Amen? Ang daming sumasalungat kapag nais nating lumapit sa Diyos. Amen po ba? Tingnan natin sa Acts 5:28. Basahin po natin ito. Pinagbabawal sa mga apostol yung magturo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Subalit itong mga alagad, matatag ang mga alagad. They answered, we must obey God rather than men. They did not stop, bagkus mas lalo pa silang nangahas na mangaral sa kabila ng maraming akusasyon. Ganoon din po yung bulag na lalaking ito, hindi siya tumigil. Kahit ang daming pumipigil. Amen. Others may try to silence us. Minsan kapag nais nating lumapit sa Panginoon, marami kang maririnig madalas. Simba ka ng simba, naririnig ka ba niya? Amen. Hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga panalangin mo. Ano ba ang mapapala mo? Minsan ang pagtutol, minsan nanggagaling sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung iba, hindi natin nakakasama yung ating miyembro sa ating pamilya. Kasi sila mismo yung nagiging hadlang. Amen. Meron nga nangyaring ganyan eh. Alam na ito nila pastor eh. Pinalayas yung pastor sa bahay nila dahil nagpastor. Pero ngayon, amen, kumilos ang Diyos. Pinagpala na sila ng Diyos. Amen. Amen. At yung kanilang mga magulang ay naglilingkod na rin sa harapan ng Diyos. Praise Binigay pa yung kanilang tahanan para magkaroon ng gawain sa Panginoon. Amen, amen. Amen po ba? Kaya kilala mo po yung pastor, yung tumira sa bahay namin at pinalayas. Amen. Kaya nga itong bulag, hindi nila napigilan eh. Hindi niya pinakinggan ang iba dahil alam niya, makikilala niya ang dakilang Diyos. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi umuurong. Amen po ba? Kapag sinusubok, lalo itong lumalakas. Amen. Kaya kailangan natin maging masigasig sa lahat ng pagkakataon. Maging matyaga sa ating pananampalataya. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Ano man ang sitwasyon, sino man yung humadlang, amen, hindi ako patitinag. Amen po ba? Amen. Opportunities to seek Jesus may not always come. Do not let this moment pass you by. Cry out to Him now. Amen po ba?
Dahil yung pananampalataya, dahil faith that moves Jesus is persistent faith. Amen. It does not give up kahit mahirap ang sitwasyon. Huwag po tayong tumigil na tumawag sa ating Panginoon. Amen po ba? Di ba dami nating mga naranasang problema, sitwasyon na mabibigat. Alam natin yung mga lingkod ng Panginoon dumaan sa maraming pagsubok, pero nakita po ba natin silang tumigil na lumapit sa Diyos? Amen. Nakita natin yung buhay ng Naldao sa family. Sa lahat din ng naririto, maraming pinagdadaanan, pero hindi sila tumigil na lumapit sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sa oras na ito ay patuloy na panghawakan natin na sino man yung mga taong pumipigil sa atin para makalapit ng totohanan, iwin po natin yung mga yan. Maidala natin sa harapan ng Diyos. Makalapit din sila kay Kristo. Amen po ba? Tumawag din sila, matuto din silang tumawag sa harapan ng Panginoon upang maranasan nila yung biyaya at pagpapala na ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Kaya dito sa pangatlong puntos, how can we demonstrate a faith that moves Jesus? Sabi sa verse 40 hanggang 43, basahin po natin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa verse 43, noon din nakakita ang bulag at nagpuri sa Diyos at sumunod kay Jesus. Amen. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Amen. How can we demonstrate a faith that moves? Pangatlong puntos po, by respond with worship and obedience. Ano yung nakita natin dito, mga kapatid? Matapos siyang pagalingin ni Jesus, hindi siya umalis agad. Nakita natin, sumunod siya kay Jesus. At ano po yung ginawa niya? Nagpuri sa ating Diyos na buhay. Hindi niya kinuha ang biyaya ng kagalingan na hindi siya nakapagpuri sa Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang humingi sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung ating pagsunod ng totohanan. Ito po yung ating pagsamba at pagsunod ay tugon natin sa kanyang mga biyaya. Amen po ba? Kaya naranasan ng bulag na ito yung malayang pagkilos ni Jesus sa kanyang hinihinging kagalikan. At kumilos din naman itong bulag. Nagkaroon ng cooperation. Yung lalaking bulag handang hanapin si Jesus. At nang matagpuan siya ng Panginoon, dumaloy sa kanya yung kagalingan. Kaya ikaw at ang Panginoon dapat laging may cooperation. Amen po ba? Upang maramdaman ng bawat isa yung koneksyon. Amen po ba? Naunawaan po natin yung ibig sabihin ng preaching. Ang ating pagsamba at pagsunod ay ang tugon natin sa kanyang mga biyaya. Hindi mo makukuha ang isang biyaya kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Kung hindi mo siya tatawagin sa iyong buhay. Minsan kasi ang tao, pengi nun, gano'n na lang. Wala na po yung totohanang intimacy. Dapat may kooperasyon sa bawat isa. Ikaw kumikilos ka, ang Diyos ang gaganap upang tugunan yung biyaya na hinihingi mo. Amen po ba? Kaya naranasan ng bulag na ito yung malayang pagkilos ng ating Panginoon sa kanyang hinihiling kagalingan. Amen po ba? Naunawaan po natin. Amen. Huwag tayong gagaya doon sa 10 taong yan. Sino po yung nakakaalam ng kwento? Na lahat sila ay pinagpala ng kagalingan nung nasumpungan nila yung Panginoong Jesus. Subalit ano po yung nangyari? Isa lang po ang bumalik upang magpasalamat at sumamba sa ating Diyos. Amen. Maraming Kristiyano ang ganyan sa panahon na ito. Nakuha ang pagpapala. Ito yung malungkot kinalimutan ng Panginoon. Ang daming pinagpala sa Prayer of Faith Church.
Nasaan na sila ngayon? Madalas nga sabihin ni Pastor eh. Hindi niya hanapin yun. Usap babalik yun. Alam nila yung tahanan nila. Alam nila yung kusina nila. Amen? Tama. Amen po ba? Alam nila kusina nila. Maraming Kristiyano sa ganyang panahon. Nung nakuha lahat yung pagpapala. Nasaan na sila? Sabi nga, pagalingin mo ko Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Pero nasaan na yung pangako? Nasaan na? Naglahon bulak. Amen po ba? Nakuha na yung pagpapala. My Lord na. Amen. Huwag po ninyong gagayahin yan ha. Amen po ba? Amen. When God answers your prayer, kapatid, dapat niluluwalhati natin si God. Amen. Receive His gift with gratitude. Sabi nga doon sa aklat ng Santiago, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Verse 17b ng Santiago 1. Kaya yung tanong ni Jesus, ito po nagtanong yung ating Panginoon nung pinatawag siya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? At maliwanag sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakitang muli. Anong sagot ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Instant healing ay naranasan ng lalaking bulag na ito. Pwede rin po natin maranasan yung instant healing. Amen po ba? Kapag tinatanong ka na ng Panginoon, anong gustong gawin ko sa iyo? Amen po ba? Amen. Anong isasagot mo? Ang sagot ng lalaking ito, gusto ko pong makakitang muli. At sumagot din yung Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Alam niyo po ang bawat pagpapala na tatanggap natin. Una-una yung kagalingan na dito nga, kagalingan ng hiningi ng lalaking bulag, gusto niya makakita. Amen po ba? Maranasan din po natin ito sa ating mga buhay. Yung bawat pagpapalang natatanggap natin, yung kaligtasan, kagalingan, yan po ay biyayang kaloob ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Kaya pahalagahan mo ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Follow Him with all your heart. Then expect the miracle from the Lord. Tandaan po natin, every miracle has command. Amen po ba? Nung sinabi ng Panginoong Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot naman yung bulag. Amen, gusto ko pong makakita. Amen po ba? Kaya hindi malalaman ng Panginoong Jesus kung ano yung gusto mo sa Kanya. Amen. Huwag kang manatiling pipi. Ang gagawin lang natin is step our faith. Amen, yung bulag dito eh. Diba? Nakita natin. Narinig lang niya pero sumunod siya. I'm coming Jesus, sabihin mo sa sarili mo rin. I'm coming Jesus. Kahit maraming hadlang, Lord, lalapit ako sa iyo. It's a prayer of faith. Kapatid, andito tayo sa ating simbahan. Pangalan, prayer of faith. Maniniwala ka na sa iyong paglapit sa Diyos, may mapapala ka. Amen po ba? Sino po yung dumating yung punto na lumalapit sa Panginoon kahit na maraming tumututol? Diba? Ngayon, pinagpala ka na. Yung mga nag-aakusa sa iyo, nasaan na sila? Hanggang ngayon, andun pa rin sila sa buhay, nakalugmok sa balon ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya kapag tayo pong lahat ay naniniwala na pwedeng kumilos ang Diyos, manampalataya lang po tayo sa harapan ng Panginoon. Naniwala dito yung bulag na si Jesus lamang ang tanging niyang kailangan sa kanyang buhay. Kaya kapatid, kapag pinagpapala ka ng Diyos, ibigay mo na sa kanyang kaluwalhatian. Hindi sa sarili mo, hindi sa tao, kundi sa Diyos lamang. Kagaya ng bulag na lalaki na buong pusong kinilala ang Diyos, nakamit ang kagalingan. O palakpakan natin ang ating Diyos. Sino po rito yung nakaranas ng kagalingan? Tayong lahat. In all aspect ng buhay natin, naranasan natin yung pagkilos ng Diyos, naranasan natin ang kagalingan. Amen po ba? Kaya bilang panghuli po mga kapatid,
ang pananampalataya na dapat hindi tayo tahimik, nakatago o nahihiya. O nahihiya tayong sabihin lahat sa kanyang ating nararamdaman. Amen po ba? Sino po yung nakaranas na lahat ng kanyang pinagdadaanan sa kanyang panalangin talagang parang yung katabi mo lang yung Panginoong Jesus, sinasabi mo yung lahat ng pangangailangan. Pero ito, kakaiba yung lalaking bulagi. Sumigaw. Amen. Sumigaw ang lalaking bulag, anak ni David, mahabag ka sa akin. At narinig ito ng Panginoon. At tinawag ang lalaki. Huminto si Jesus para sa bulag. Amen. At ngayon pangako din sa atin ng Diyos, hihinto din siya para sa iyo, sa ating lahat. Kaya tinatawag ka sa oras na ito, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Tinatanong tayo ngayon, church. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang tanging gagawin natin, recognize who Jesus is. Amen. Kilalanin mo si Jesus sa buhay mo. Cry out despite opposition. Marami man hadlang sa paglapit mo sa Panginoon. Huwag kang titigil, kapatid. Praise God. At yung pangatlo, respond with worship and obedience. Patuloy na magpuri at sumunod sa Diyos. At makukuha mo ang regalo ng kagalingan na bigay ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya sa sandaling ito, bago po tayo manalangin, Amen. tawagin natin yung ating Panginoon Jesus. Through your faith, kikilos ang Diyos. Amen po ba? Huwag kang titingin doon sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo para hindi mo matawag yung ating Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, damahin po natin yung presensya ng Panginoon. Jesus, oh Jesus, sambahin mo ang ating Panginoon. Jesus, oh Jesus, tawagin mo siya. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo na pong lahat tayo muko at manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa Thank you, umaga Lord. ito na kami ay nagkatipon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng dumalo sa oras na ito. Nawa, Panginoon, sa lahat ng kanilang napakinggan, magrema ito sa kanilang buhay. Hindi lamang nila narinig, Panginoon, bagkus ito ay lakaran namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ang nakikinig sa FB, Panginoon Online. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na marinig nila yung tinig mo, Panginoon, sa oras na ito. Katulad na lalaking bulag na ito sumigaw at narinig naman ng Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang buhay ng lahat ng mga Dawn Watchers hanggang sa aming mga Receive. gawain sa araw na ito, Panginoon. Sa aming mga paghayo, pag-ingatan mo po ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa mga biyaya na pinagkalo mo po sa aming lahat. Higit lalo sa aming mahal na Bishop Ross and Pastora Glory. Thank you, Lord, sa permanent healing na pinaganap mo po sa kanilang buhay. Maging sa aming senior pastor, kasama kay Pastor Rabing, sa kanyang 3 anak, Panginoon, yung pagpapala at biyaya ay nakamit na po nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Tunay na kayo po yung Diyos na itinataas namin, sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya patuloy ka maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng nangihina ay palalakasin mo. Ang lahat ng may kasakitan ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, tunay na ikaw yung Diyos na dakila sa aming mga buhay. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw yung Diyos na itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Kaya ang papuri, wagas na pagsamba, binabalik na po namin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi po ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos sa napakagandang kapahayagan na ating narinig mula kay Reverend Dr. Tesamante. Tunay mga kapatid sa Panginoon, dumadaan talaga tayo minsan para bagang wala nang gustong tumulong sa atin. Naranasan po ba natin ganun sitwasyon? Na parang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang, no? Pero may mga pagkakataon din na sa Diyos lang talaga tayo dapat pumasa. Amen?
na talagang yung pag-asa natin, yung hope natin ay huwag mawala. Salamat sa isang bulag na ito na nagpaalala sa atin. Maraming tao nakakita ngayon pero bulag ang kanilang pananampalataya sa harapan ng Diyos. Pero pinakitaan tayo nitong bulag na to kung ano kanyang ginawa para matugon ang kanyang panalangin. Talagang ganun niya siya kakilala. Okay? Sinabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Maliwanag kaagad yung nais ng bulag na ito. Wala na kasi siyang iba pang pwedeng pagkunan ng pag-asa kundi ang ating Panginoon. Bagamat hindi siya nakakita, pero ang kanyang spiritual na kalagayan, andun yung faith niya sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Kaya minsan, hindi naman talaga natin kailangan muna ng ebidensya para maniwala. Ganun din, pag sinabi ng bulag na Jesus, Son of David, pag sinabing Son of David, ibig sabihin nun, naniniwala yung lalaking bulag na si David ay Mesiya. Amen. Okay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, marami pa rin sa atin nabubulagan hanggang sa mga oras na to dahil walang totoong pagkakilala kay Jesus. Amen. Sabi nga ng preacher natin, kilala mo lang ba siya bilang nagpapagaling? Kilala mo lang ba siya dahil may mga bagay kang hinihingi na siya lamang ang makatutugon? O kilala mo lang ba siya katulad ng maraming tao sinasabi, Jesus of Nazareth? Okay, ganun ang pagkakilala sa kanya. Pero nakita naman natin kung ano ginawa ng lalaking bulag na to. Tumigil ba siya? Hindi. Lalo pa niyan nilakasan ang kanyang boses. Tama po ba? Yun yung faith na meron siya. Hindi man niya nakita pero marami na siyang narinig. Okay. Kaya talaga pinilit niya talagang lakasan ang kanyang boses sa kabila ng maraming humahadlang. Okay. Ganun din sa atin mga kapatid ko sa Panginoon. Sa buhay paglilingkod natin, marami rin talagang humahadlang. Tama po ba? Minsan nakikita natin kagad yung ating kahinaan. Nakalimutan natin ang maraming pangako ng Diyos sa atin. Minsan nakikita natin yung ating kawalan. Minsan nakikita natin na para bagang ganito ba ang buhay ng paglilingkod? Na ikukumpara mo na ang buhay mo sa takbo ng salibutang ito. Tandaan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. To become a servant of God is a great privilege. Dahil biruin mo, pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na lumikha sa atin. Wala na iba pang highest calling na pwede maganap sa buhay ng tao kundi mapaglingkuran niya ang Diyos na lumikha sa kanya. Tandaan po natin yan. Kaya kung hindi tayo makikinig, hindi tayo dadalo sa mga itong platform, itong ginagawain natin, bukang liwayway at takip silim, paano tayo lalago? Paano natin makikilala si Kristo? Anong word yung itatanim sa puso natin? Alam naman natin kung bakit lumalago ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Amen? Kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, kapatid, tumitibay. Mas lalo tayong kampante na lumapit sa Kanya. Hindi tayo nag-atubili na kaya bang ibigay ni Lord itong hinihingi ko. Hindi na tanong yun kapag meron tayong faith sa Kanya. Okay? Hindi rin tayo may inip kung may faith tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, palakasin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Dapat stay connected tayo lagi. Lagi tayong full charge. Okay? Lagi natin naiintindihan ang Kanyang mga salita. Yun naman po ang naisin ng Diyos sa atin ngayon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kang mahiya, sabi nga ng ating preacher, ipagsigawan mo sa buhay mo na may Kristo ka. Kahit sawayin ka ng marami. Okay? Marami Kristiyano ngayon, secret agent sa kanilang workplace. Hindi alam na sila'y pastor, hindi alam sila'y mga born again. Dapat ikaw nag-lead sa prayer doon, hindi kung sino-sino nag-lead sa panalangin. Dahil ikaw yung may authority na makalapit sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Alam naman natin, hindi kinalulugdan ng Diyos ang paulit-ulit na dasal. Tama po ba?
Mga kapatid ko sa Panginoon, cry out tayo kay Lord. Ang pag-cry out natin, tanda ng ating pagsusumamo, tanda ng ating humility, pagtanda ng ating pag-amin na wala talaga tayong kayang gawin kung wala siya sa buhay natin. Don't allow people's misunderstanding to stop us from seeking God. Huwag tayong papayag. Itong mga taong ito ay hadlangan tayo. Sometimes, our prayer may not make sense to other. Parang itong ginagawa natin itong donuts na to, parang baliwala lang ito. Huwag ka mag-alala. Ituloy lang. Nakikita ng Diyos ang ginagawa natin ngayon. Amen? Para bagang tayo isang bata naligaw. Tama, nung bata tayo, ng mga anak natin, kapag naliligaw sila, tama, anong madalas kapag naligaw na sila, anong ginagawa nila? Sumisigaw sila. Hindi sila nahihiyang sumigaw, mama, papa, tama po ba? They cry out dahil naliligaw na sila eh. Sino tatawagin nila? Pulis ba? Sino ba hanapin nila? Si mama, si papa, kapag sila naligaw. Tama po ba? Ganon din tayo sa harapan ng Diyos. Okay. Dapat lagi tumatawag sa Kanya. Huwag tayong papipigil sa ating gagawin pananalangin sa Kanya. Ito ginagawa natin ngayon, yung madaling araw. We cry out to the Lord. Okay? Sumisigaw tayo sa harapan ng Diyos. Huwag tayong papipigil sa discouragement na parang tagal naman sagutin ni Lord yung panalangin o criticism, puyat-puyat kayo. Lalo kayo magiging masakitin yan. Kaya naglalagay sila ng doubt. Kaya takot. Kaya disappointment. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos, hindi yung opinion ng tao. Kaya don't let these things silence our prayer. Huwag kayo papayag, patahimikin tayo sa pananalangin ng mga bagay nito. Kahit nga bumabagyo, mag-run out man, bumagsak man ang signal, tuloy ang gawain. Tama po ba? Kaya patuloy, keep praying, keep trusting, keep seeking God. Amen. Tumulad tayo dito sa bulag na ito na handang tumanggap ng himala ng Diyos. Tatanungin ka pa ni God, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sige, tinatanong ngayon si Lord sa iyo ngayon, anong gagawin mo? Say it, huwag kayong mahiya. Maraming Kristiyano ngayon mahiyain eh. Okay? Sinabing, okay na. Busog pa, kahit alam tumutunog na yung tiyan niya. Kumakalam na yung sigmura. Okay? Huwag tayo mahiya, sabihin natin yung gusto natin ganapin ng Diyos sa buhay natin ito. Kung tatanungin ka ni Lord ngayon, anong gusto mong gawin ni Lord? Siyempre, lahat tayo sasabihin natin, tumigil ng ulan. Kaya i-declare natin, wala ng ulan. Ganun lang naman yun eh. Tama po ba? Sabihin natin, say it, wala ng ulan. That's faith. Okay. Hindi natin sasabihin yan. Papanampalatayaan mo, puro narinig mo sa balita. Matataas na baha. Okay. Kapag ganun ang nangyayari, hindi ka makakasunod. Hindi ka na makakahayo dahil mataas ang baha. Hindi ka nalalabas ng bahay dahil mababasa ka ng ulan. Hallelujah. Nung tag-init, gusto mo ng malamig. Nung malamig na, ayaw mo naman ng ulan. Gusto mo naman araw. Ang tao talaga, hindi maintindihan kung ano talaga gusto. Tama po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, yung huling puntos. Dapat yung pagsamba natin sa Diyos, yung pag-worship natin sa Kanya. Hindi lang ito yung kumakanta lang tayo. Pag-worship natin, dapat maging lifestyle natin ito. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, ibig sabihin, sumasamba na tayo sa Kanya. That is worship. Amen? Kapag ginagamit natin yung mga gift natin, yung mga spiritual gift na kaloob ni Lord sa atin, nag-worship na tayo. Pag pinipili natin maging faithful sa Kanya, katulad ngayon, gigising ka ng madaling araw, for what? Para manalangin. That is worship. Worship na po ito. Ginagawa natin ngayon. Kaya patunayan natin, mahal natin ang Diyos. Kaya nagsabi, if you love me, keep my commands. Amen? Kaya, ang tunay na love for Jesus ay nakikita. Saan? Sa pagsunod. Amen? Kaya mga kapatid sa Panginoon, na-bless po ba tayo sa magandang kapahayagan ng salita ng Diyos sa oras na ito? Sabi nga, Thank you for watching.
Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.